Magandang araw po sa lahat. Great day po sa bawat isa. Magandang araw po. Batiin mo na yung katabi mo. Sabi sa katabi mo, masaya ako, nandito ka ngayon. Okay, salamat po dun sa 5 gumawa. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Okay. Salamat po pala doon sa lahat ng mga kapatid na nakiisa po doon sa ating 24 days po na prayer and fasting. I'd like to congratulate and appreciate everyone po. Pwede ba nating palakpakan ng Lord sa buhay ng bawat isang kapatid na nakaisa doon sa ating pong prayer and fasting po. And some po ay nagtutuloy-tuloy pa rin po. Bakit po sila nagtuloy-tuloy? Kasi nasa Plan 40 po tayo ngayon, at papasok po yung ating Prayer for 3, And kung kayo po ay hindi pa join doon, you may ask your cell leader or the person na nag-invite po sa inyo, para po mag-take part po tayo doon. Kasi we know, yung prayer po, every time that we pray, meron pong blessing. Tama ba? Kung maalala nyo po, kung ano yung gusto nating gawin nila, gawin natin sa kanila. O gusto natin gawin sa atin, gawin natin sa kanila. That's why when we pray for other people, we are praying for blessing, gusto natin ng blessing, binibless po tayo ng Panginoon dahil nagpe-pray tayo ng blessing sa kanila. Taas nga po yung kamay, yung nakaranas ka ng breakthrough nung nakaraan, yung mga nag-join sa prayer, yung prayer and fasting po na. Taas po yung kamay. Wow, grabe, majority, yung iyo, parating na. Kung hindi ka pa nagtaas ng kamay, parating pa lang. So, andyan na po yun. Continue to pray. At ngayon po, we are been discussing yung ating preparation for a breakthrough. Or we are preparing for a breakthrough. And more of it, ang ating pong tinatalakay is all about prayer. Naalam niyo po, ito yung isa sa most neglected na part yung character na dapat meron yung isang Kristiyano. Yung pagiging mapanalanginin. Kaya minsan, di ba, pag nagpe-pray, parang, tama na, pag nagpe-pray, dapat pag nagpe-pray, ano pong ginagawa natin? Dapat tahimik tayo, andun tayo, nakikiisa tayo. Bakit? Lumalapit tayo sa Diyos. Dapat yan yung time na alisin natin yung lahat ng distraction. Bakit? Lalapit tayo sa Diyos. Tama po ba? Kaya lang minsan yan yung nagpe-pray pa naman eh. Minsan gano'n, nagpe-pray pa naman. Wag muna nating, nagpe-pray pa naman. Are you listening, mga kapatid? Minsan nani-neglect yung part na yan and we miss a lot pala dahil doon, And ngayon po, kung maalala lang po natin, just to recap, yung ating pong first week, we discussed the 4 habits for a breakthrough, na huwag tayong mag-worry sa anumang bagay, kundi, hingi natin, panalangin natin yung lahat ng bagay, hingi natin sa Diyos at ipagpasalamat natin, bagaman wala pa, dahil yung pinagpapasalamat natin nang wala pa, ang tawag doon ay pananampalataya. It is called faith. Amen? At kailangan maging focus tayo doon sa mga tamang bagay. At second week, we talk about focusing on God. Focusing on God and not doon sa ating problema kasi the more natin i-focus ang Diyos, lumiliit ang problema. The more mo i-focus ang problema, lumalaki? Problema, lumiliit naman ang Diyos. So maganda that we pray, kaya pumahalaga yung prayer kasi nagiging focus natin ay Diyos, hindi problema. At sinasabi natin pag nagpe-pray tayo, Lord, hindi ko kaya. Hindi ko kayang mag-isa to. Kung hindi sa tulong mo, Panginoon, di ako magtatagumpay. At yun yung time na makikinig tayo sa Panginoon. Ano yung direction ng Panginoon? Ano yung gusto niyang ipagawa sa atin? At yan yung panahon na nagpapasalamat tayo sa Panginoon in advance dahil umaasa tayo, nag-i-expect tayo na yung battle na laban natin ngayon, He will turn it into a blessing. Amen, mga kapatid? Yung battle natin, gagawin ng Lord na blessing. Kaya kung may mga battle kayo, kapatid, may laban kayo, gagawin ng Lord yan, magiging blessing yan, magugulat ka. Kaya pala, buti na lang. Amen. Why? Kasi ganun kagaling ang ating Panginoon. He can turn your battles into blessing. Yung mga kaaway mo susunod, tutulungan ka nila. Grabe, di ba? Ganun magbago ng buhay ang Panginoon. Amen. As we trust the Lord. Third week, we are talking about our Heavenly Father. Ang haba na yan time, pinag-usapan natin last year. We talk about the Lord's Prayer. Pero pinaalalahanan tayo na ang Panginoon, tuwang-tuwa pala paglalapit tayo sa Kanya. Nangako siya na pag tayo lumapit sa Kanya, ibibigay niya anuman ang hiningi natin.
At hindi niya tayo planong bigyan ng anumang bagay na hindi makakabuti, mga bagay na makakasakit sa atin, kundi pawang mga best na bagay ang gusto niya para sa atin. Amen? Ang gusto ng Lord yung best para sa atin, pero gusto niya rin tayong turuan na bago tayo umani, magtatanim tayo. Kaya sabi niya, gawin niyo sa iba yung gusto niyo gawin sa inyo. Amen? No, kaya po tingnan natin, napakahalaga that we learn pala na ibigay kung ano yung gusto natin. Kaya po, natuto tayo mag-pray at nakita natin, alam niyo po si Pastor, hindi ko na po minsan na pagpe-pray yung sarili ko at yung mga needs ko. Kasi po dulo, di ba? Pero alam niyo po, hindi ko man na pag-pray yun, ginagawa na ng Diyos. Bakit? Una ko nang pinag-pray sa iba. Are you listening, mga kapatid? Yun yung sinasabi ng Biblia, gawin mo sa iba yung gusto mong gawin nila sa'yo. Are you listening? If you're praying for blessing sa buhay ng ibang tao, gagawin na yun ng Diyos sa iyo. Bakit? Ginagawa mo kasi sa iba. Amen? At last week, fourth week, we're praying, ano yung halaga ng prayer na persistent. Tuloy-tuloy, hindi tumitigil, hindi natitinag. Bakit? Persistence po kasi in prayer, our focus on God, hindi dun sa problema. At ito po ang ginagawa niya, yung tinuturuan niya tayo, makilala natin yung sarili natin. Tama ba yung desire natin? Tama ba yung priorities natin? Bakit tayo humihingi? Bakit hiningi natin pang sarili? Hinihingi natin maling bagay? Tama, kaya pala hindi pa dumarating. At maaaring hindi pa tayo mature. Baka, di ba, parang 2 to 3 years old, hindi mo bibigyan ng kutsilyo yan. Pag humingi ng kutsilyo, bibigyan nyo ba yung 2 to 3 years old? Hindi. Bakit? Hindi pa sila mature enough. Kaya lang pagdating nung time, right time, perfect time, saka ibibigay ng Panginoon. Are you listening? And yung faith natin kasi tinitignan din ng Panginoon, nagtitiwala ba talaga tayo? Ang habol talaga natin ay Diyos at hindi yung ibibigay niya. Kasi pwedeng, kaya tayo nagpapatuloy kasi, o kaya tayo naiinis, tumitigil na tayo mag-pray kasi ang hinahabol natin yung ibibigay ng Diyos. Hindi talaga Diyos. Kaya lang, alam natin ang sabi ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart, your mind, your strength, your spirit. Tama ba? Your soul. Tama po ba, mga kapatid? And itong week 5, if you'll allow me, ituro po ni Pastor sa inyo, ano yung nagagawa ng earnest prayer. Yung prayer na totoo. Amen? Nakarinig na ba kayo ng prayer na hindi totoo? Meron bang ganun? Meron. Pero tayo lang nakakaalam niyan. Pero tayo, ano maganda? Totoong prayer yung gagawin po natin. So ngayon, bago tayo magtuloy, yung title ng topic natin yan is Recovery in Earnest Prayer. Recovery in Earnest Prayer. Pag sinabing earnest, totoo, masidhi, malalim. Ano ba yung pwedeng ma-recover when we pray ng totoo sa Panginoon? Pero bago tayo magpatuloy, can you just have i-declare natin to, yung ating declaration po. Pero bago natin i-declare to, pwede ba gawin natin to totoong totoo? Gawin natin to as if sinasabi natin, dinideclare natin by faith, na yung salita ng Diyos, ito ay manual ng buhay ko. Yung salita ng Diyos, pag ito ginawa ko, mapagpapala ko. Just like us, na nagka-breakthrough tayo dahil nakiisa tayo doon sa prayer and fasting natin for 24 days, ngayon naniniwala ka rin na may gagawing malaki yung Diyos sa iyo dahil lang sinabi niya sa kanyang salita. Are you listening? Ready na ba kayo? So, let's declare this by faith. Pwede po ba yun? Ready? If you have your Bibles po, ready? On the count of 3, 1, 2, 3. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught by the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. And I will never be the same again. In Jesus' name, Amen. Let's have a word of prayer. Panginoon, salamat po sa hapong ito. Salamat sa buhay at lakas na kaloob nyo.
naniniwala po kami o Diyos, basta sinabi nyo mangyayari. At basta ginawa namin, Panginoon, yung sinabi nyo, meron pong reward na nakalakip doon, Panginoon. Lord, right now, I pray lang that you ready the hearts of your people na, Lord, yung puso namin magbistulang matabang lupa na handang-handa na mapagtamnan ng iyong salita na ito'y tutubo, 30, 60, at hindi lang, kundi maka-100 ibayo, 100-fold of blessing. So that, Lord, we too will be a blessing to others. Holy Spirit, huwag niyo po hayaan, uuwi kami na hindi po kami nabago ng inyong salita. Salamat po, Panginoon. We seal, Lord, this in the mighty name of Jesus Christ. And Ogasi po say? Ogasi po say? Amen. Amen. First thing that we can recover because of prayer. First thing that we recover because of prayer. Number 1, prayer helps us recover from problems caused by our impatience. Meron bang katulad ko rito na, alam mo yon, impatient ka? Yung ambilis mo, yung ambilis mo mainip. No. Okay? Alam niyo po, may example sa Bible, no, yung bayan ng Diyos, ang mga Israelita, they got impatient at dahil doon, naging rebellious din sila. Because they got impatient. Yun, naging impatient lang, nainip. Di ba? Nainip. Oh. Sabi po ng Numbers 21, tignan niyo po rito, this is an example, the people of God, pero bago natin basahin to, no, bigyan ko kayo ng background. Okay? Di ba? Sila ay pinalaya ng Panginoon sa Egypt. Naalipin sila ron, 400 years, pero gusto silang palayain ng Panginoon, nagpadala ang Panginoon ng 10 salot para pakita na talagang gusto silang palayain ng Diyos. 10 salot, ang titindi. Biruin mo, yung lahat ng tubig, naging dugo, gano'n, grabe. Niknik, balang, lahat na dumating sa Ehipto, wala sa Israel. Blessing talaga. Ang huling-huli, namatay yung lahat ng panganay ng Israel, mula tao, anak, hayop. Lahat namatay. Pero yung Egypt, pero sa Israel, walang namatay. Are you listening? Pinakita talaga ng Lord. Then after nun, doon na sila pinalaya ng Panginoon, and we call that Passover. At nung sila po ay pinalaya ng Panginoon, di ba, biniyak pa ng Panginoon yung dagat para makatawid sila sa tuyong lupa. Tama po ba? No? Pero pagka hindi mo pala kasama ang Panginoon, katulad ng Ehipto, sumunod sila, pero hindi direction ng Panginoon, di nila kasama ang Lord, kinain sila ng tubig, ang Israelita, malaya na. At tignan niyo po, kaya lang ang nakakalungkot, actually parang 1 month lang. Dapat nandun na sila sa promised land, sa Canaan, pero pinatagal ng Lord ng 40 years. Bakit? It's a test. Tama ba? Kung maalala niyo po, pinag-aralan natin ng mga nakaraan. Mayroong mga test. Nakikita natin yung heart natin. No? Pero tignan niyo po, bakit hindi pa nila kaya yung kalaban doon? Yun yung reason lang. Kasi may mga higanti ron. Tama po ba? Pero bukod po doon, pinahikot sila ng Panginoon. Bakit? God wants to check their heart. Tingnan niyo po, puntahan natin. Ano nangyari? Di ba? Andun sila sa ilang, tapos ang kinakain lang nila, mana. Tingnan niyo po. Ano nangyari? Na nandun na sila, papunta na sila, pinoprovide sila ng Lord, di sila namatay sa gutom, hindi na pudpud yung kanilang tsinelas o yung sandalyas nila, hindi na luma yung kanilang damit. Pero tingnan niyo po ano nangyari. But the people grew impatient with the long journey. Pag mahaba talaga, nakakainip. Tama po ba? Kaya pipilitin ni Pastor, maiksi lang yung preaching ko. Para yung katabi mo hindi mainip. No. Okay. Pero tingnan sabi, verse 5, and they began to speak against God and Moses. No? Nagtingin niyo, nagsalita na sila laban kanino? Sa Diyos na pinalaya sila at dun sa leader na ginamit ng Diyos. Why have you brought us out of Egypt to die here in the wilderness? They complained. Uy, yun ang problema. Kapatid, pag si Lord may ginagawa sa buhay mo, you must not complain. Okay? Hindi gawain ng Kristiyano yan. There is nothing to eat here and nothing to drink. And we hate this horrible manna. Pero mo, araw-araw ang kinakain nila, ano? Manna, tsaka pugo. Anong reklamo nila? Anong almusal nila? Sawa na kami. Umaga, manna oatmeal. Di ba? Manna flakes. Manna cereal. Di ba? Grabe, no? Tama. Tapos pagdating ng tanghalian, ano ulam nyo?
di mana sisig, adobong mana, kalderetang mana. Hello po, mga kapatid, dyan ba kayo? Araw-araw, tapos pagdating ng hapunan, ano? Grabe, mana pa rin. At yung midnight snack nila, sa tingin nyo, ano pa rin? Di mana pa rin. Biruin mo, pinrovide sila ng Lord, pero tinuturuan pala sila ng Lord. Kaya lang, nagreklamo sila against God, no? And against the leader na nilagay ng Lord. Okay lang po magreklamo, basta ang kausap mo, Diyos. Ang tawag doon, prayer. Are you listening, mga kapatid? Kaya lang dito sinabi, they just complained. They complained with each other, no? It even causes division, di ba? Pero tingnan niyo, sabi ng verse 6, so the Lord sent, yun na, matindi. Ano raw tugon ni Lord? Dahil nagreklamo sila sa biyaya ng Diyos, pinadalan sila ngayon ng mga makamandag na ahas, no? And many were beaten and died. Kaya tignan mo yung upuan mo, bakit may bakante dyan sa tabi mo, alam mo na. Di mo? No? Okay. Baka, naging bitter. Okay, beaten pala. Beaten and died, tinuklaw, no? At namatay. Hello po mga kapatid, dyan po ba kayo? Spiritually speaking. And verse 7, then the people came to Moses and cried out. Ano raw solusyon sa kanilang problema? We have sinned by speaking against the Lord and against you. Nag-confess sila, that's the right thing to do. Pag nagawa mo na nagko-complain ka, no? Kung nagko-complain ka ba sa bahay, ayusin mo. Mag-sorry ka. Ituwid mo. Then ano? Mag-sorry ka sa Lord. Kanino ka pa mag-sorry? Then pray. No? Ano yung sabi niya? Speaking against the Lord and against you, pray that the Lord will take away the snakes. Ano raw po solusyon sa problema nila? Prayer. Yung solusyon doon sa may namamatay dahil sa impatience nila. No, hindi natin alam kung ano yung pinapadala ng Panginoon every time na nagre-reklamo tayo sa buhay. Ay, listening mga kapatid. No. So, Moses prayed for the people. Anong solusyon? Prayer. Number 8. Then the Lord told him, make a replica of a poisonous snake and attach it to a pole. All who are bitten will live if they simply look at it. So Moses made the snake out of bronze and attached it to a pole. Then anyone who was bitten by a snake could look at the bronze snake and be healed. Kaya pala yung ospital, ang symbol yung ahas na nakalagay dun sa pole. Biblical po yun. Are you listening, mga kapatid? No, ito po yun. Kasi every time natitingin sila ron, but not yung ahas, but faith sa Diyos na inutos ng Diyos. Hindi yung ahas. Okay, eventually kasi sinamba nila yon. Mali yon. Utos lang ng Panginoon. Okay po yon? By faith lang nila ginawa. And they were healed. They all recovered. Bakit? Because they prayed. Moses prayed for them. Amen? No, kaya pala wag nating lalabanan ng Diyos at yung mga nilagay ng Panginoon. No, but kung meron man, pray for them. Right? Pray for them. Kaya po makuha natin? Prayer helps us recover from problems caused by our impatience. Totoo po ba maraming nangyari dahil naging impatient lang tayo? Alam niyo po, I'd like to quote this. Most of the problems in our culture, and in your life, meron po ba tayong kapatid? No, in your relationship is from our inability to wait. Bakit tayo nagkakaroon ng problema? And majority ng problema natin, alam niyo po, nag-a-arise saan? Dahil hindi tayo marunong maghintay. Gusto natin, makuha natin agad. Di ba? Parang, I want it now! No, problema kasi natin, ayaw natin ng delayed gratification. Gusto natin, pag gusto natin, makuha ko agad. No, I want it now. Kahit, gusto ko nang bumili ng bagay na yan, kahit hindi ko pa kayang bilhin. Dahil, bibilin ko yung bagay na yan, hindi ko pa kayang bilhin. At wala pa akong pera pambili kasi gusto kong i-impress yung mga tao na hindi naman mahalaga sa buhay ko. O hindi rin naman ako gusto. Listening, tanong ko sa inyo, may mga bagay po kayo na nabili na nasa bahay nyo na hindi nyo naman ginagamit pero masaya ka lang dahil binili mo. Sayang, di ba? Pero kung bibilangin mo lang, dami, sayang. Sayang yung pera, di ba? Tama po ba? No, bakit? Kasi ang sarap na maipopost ko sa Facebook yung unboxing ko, di ba?
hiling-hili, laway na laway yung kapitbahay namin. Tapos yung kapitbahay mo, ganun din. Uy, meron na yung kapitbahay natin ng ganito, bilan mo rin ako! Sabihin doon sa asawa, away tuloy sila. Ano ka ba naman? Di ba naman natin kailangan yan eh. Dahil lang ba meron sila, bibilin mo na. Hello po mga kapatid. No, in a world po, problema po talaga yung impatience. Ayaw natin ng delayed gratification. Gusto natin makuha natin agad. No? Gusto ko na yan ngayon kahit hindi ko pa kaya. No, marami pong tao nalagay po sa nabaon po sa utang kasi may mga bagay silang gusto nilang makuha na hindi pa naman po panahon o wala pa silang kakayanan para bilhin po yun. Alam niyo po, nalagay po rin sila sa mga maling relationship kasi gusto nila ng madali. Gusto nila ng mabilis. No, kasi ayaw nila ma-delay yung gratification nila. Kaya may mga mali silang ugnayan. MU ba? No. At alam niyo po, even yung sex, I want sex now. I don't want to delay it. Gusto ko na, I want it now. Kaya maraming nagkakaroon ng problema. At every time po na tayo nagmamadali, gusto natin ng shortcut, dyan po tayo nalalagay sa tukso, nalalagay tayo sa alanganin. Alam niyo po, sa Bible, may nabasa ba kayo na nagmadali si Jesus? Nabalitaan nga natin, di ba, si Jesus, mamamatay yung yung kanyang kaibigan, si Lazarus. No, may sakit. Nabalitaan niya. Ang lapit lang, parang rosaryo lang nga tayo, tsaka tansa. Ganun lang kalapit. Alam niyo po, bago nakarating si Jesus, it took him 3 days. Sige rito, naglakad, ganun lang kalapit. Rosaryo, tansa. Abutin ka 3 araw. Lord, Jesus, come on, 3 days. Lapit lang nun ah. Diba? Hindi nagmamadali si Lord. Ayaw niyang pagalingin si Lazarus. Kasi ang gusto niya, buhayin niya muli mula sa patay si Lazarus. Hello mga kapatid. Gusto niya mas malaki yung ipapakita niya so that His name will be truly glorified because He has a plan. Amen. Hindi niya po pinabayaan yung kanyang kaibigan. And then, the perfect time, dumating ang Panginoon. Amen? Pero magtataka tayo, oo nga, no? Bakit? Ang lapit lang naman. Subukan nyo, maglakad kayo mula rito hanggang Tansa. Gano'ng katagal? Baka 30 minutes, nasa Tansa ka na. Amen? Tama mo ba? Na 30 minutes. Kasi kung nasa SM ka na, nakailang kilometro ka na noon mula rito. Di ba? Isipin nyo, just imagine that. Ano po? Sana nakaka-relate yung mga nanonood sa live, no? Pero 3 kilometers lang po, just to have an idea. 3 kilometers, or ito parang 1 mile lang eh. No, 1 mile, no? In measurement sa US. 1 mile lang, parang mga ganong kalapit, 3 kilometers. Biruin mo yun, 3 days. No? Pero hindi nagmamadali sila. But you know what? The Israelites, they got impatient. They become rebellious. No? At marami pong trouble na dumating sa kanila. Bakit? Naging impatient lang sila. Yung 40 days, yung parang dapat siguro mga a month lang, nandun na sila sa promised land. It took them 40 years. Amen? Sino rito gusto mo bumilis at dumali ang buhay? Huwag kang magreklamo. Pray. Amen? If you feel you are being impatient, pray. Kaya ito po, gawin natin. Ano? Ito yung point of action natin. Set aside, no, kung ginawa natin last time to, nag-pray kayo, pwede mong ipagpatuloy 3 times a day, 5 minutes, 3 times a day, nag-pray ka, ituloy mo. Okay? But ito, mag-set aside ka at least. Yung point of action natin, po, I hope nasusundan ako ng mga kapatid natin, no, doon sa slides. Set aside even just 5-10 minutes every day. Tayo, even 15 minutes kasi 5-5-5, di ba? Umaga, tanghali, gabi. Every day, para mag-rest ka lang sa Lord. Just, kausapin mo, Panginoon. Yung lahat ng complaint mo, doon mo sa Kanya sabihin. At turn off mo yung phone mo, mga gadget, alisin mo yung lahat ng distraction. At offer mo yung lahat ng event sa buhay mo sa Diyos. Hanapin mo kalooban ng Lord. Baka mamaya hindi kalooban ng Lord, kaya tayo nagre-reklamo. Ano ba talaga kalooban ng Lord? Dadaling ka sa lupaing pangako. Hindi ka natitigil sa mana, pero yan ay test lang.
Are you listening? Pero hindi ka niya hayaang mamatay sa gutom. Naintindihan niyo po mga kapatid? Right? Andun pa rin yung provision ng Panginoon. Pero ilapit natin sa Panginoon. Number 2, that we can recover because of earnest prayer. Number 2 is prayer helps us recover when we're paralyzed by our emotion. Meron po rito, minsan, emotional ka. Ako po si Pastor, aminado po ako. At times, there are times in my life, I become emotional. Pag na-stir up talaga ako. Isa lang ako ma-stir up. Pigilan mo yung gawain ng Panginoon, ma-stir up mo ko. Doon talaga, may asar ako sa'yo. Pero yung asarin mo lang ako, pero yung gawa ka ng paraan na yung gawain ng Panginoon, mahinder, ayos ka sa akin. Listening? Dito pa kayo mga kapatid? Diyan ba kayo? No. Pero tingnan niyo po, yung emotion, tingnan niyo po, kasi may example dito, si Jeroboam. Sino rito po, ayaw mo makarinig ng katotohanan. Minsan ayaw natin yan. Tama po ba? Lalo pag nandun tayo sa place na mataas tayo, But ako po bilang pastor, sabi ko, Lord, kailangan ko, I need to hear, kasi yan yung point of improvement. Kasi pag puro encouragement ka lang, puro appreciation ka lang, hindi ka lalago. Bakit? Kasi nga, syempre, kailangan nating marinig yung katotohanan. Ano ba yung problema? Kasi yun yung pag naayos mo yun, mag-i-improve ka. Tama po ba? Kasi kung 50% ka ng improve, gusto mo ba marinig, ay, ang galing mo sa 50%. O gusto mo bang marinig, ito yung 50% mo pa. At least, kung hindi mo man maabot na 100%, at least 50+% ka na or 60% ka na. Tama po ba? As time goes by. Amen? Kaya po napakahalaga that we need to ready ourselves to hear the truth. At you know what? Merong isang hari sa Bible, ayaw niya ng katotohanan. Kasi merong isang propeta, na tinawag ng Panginoon, nag-declare against him, against dun sa altar na kanyang binild. Alam niyo po nangyari, tignan niyo rito, 1 Kings chapter 13, in the person of King Jeroboam, sabi po rito, when King Jeroboam heard this, he pointed to him and ordered, seize that man! Seize that man! Ano nangyari? At once, the king's arm became paralyzed. Nanigas yung kamay niya, hindi niya na mabawi. Hindi na mabaluktot, natuyo na yun, nag-paralyze na, so that he couldn't pull it back. In verse 6, King Jeroboam said to the prophet, yung dinuro niya, nakaganon na lang siya, biruin mo, kahit saan siya pumunta, nakaganon siya. Sabi niya, nagulat siya. Parang siya kasi, hari nga siya, di ba, propeta. Hindi niya nakita mas mataas sa kanya yun, kasi lingkod ng Diyos yun. Amen? Dinuro niya, hulihin niyo yung tao yan. Pag gano'n niya, nanigas na yung daliri niya. Ano sabi? Sabi, please pray for me. Hiningin niya sa propeta, please pray for me to the Lord your God and ask Him to heal my arm. The prophet prayed to the Lord and the king's arm was healed. It was restored. He recovered back yung health ng kanya pong kamay. There is power in prayer. Amen? Maybe meron po rito, you have experienced na paralyzed na yung area ng buhay mo. I don't know kung saang area, in the area of your finances, maybe in the area ng iyong relationship, pamilya ninyo, maybe in the area of ministry, nakita mo dati, napaka-fruitful mo, pero ngayon nakita mo, parang, Lord, ginawa ko na lahat. Ano pa po ba? But I want to declare to you right now, prayer, the Lord wants to hear you, and He can recover back kung ano yung nawala. Are you listening, mga kapatid? Sabi sa katabi mo, pray. Prayer helps us recover when we were paralyzed by our emotion. Yung emotion natin kasi minsan, yung galit, yung sama ng loob, it paralyzes us. Maybe some of you, may mga pinutol kayong relationship kasi lang nagalit kayo, na-offend kayo sa tao na yon. Maybe you cut your relationship, maybe doon sa mga mahalagang tao sa buhay nyo, with your parents, with yung siblings mo, mga kapatid mo. Bakit? Dahil lang na-offend ka. And that will paralyze you. Are you listening, mga kapatid?
Why? Because maaring tayo lang personally, nainis tayo, nagtampo tayo sa Diyos. It can paralyze us. Ano gagawin mo? You pray. Sabi sa katabi mo, pray. Number 3, na ma-recover natin when we pray, no, prayer helps us recover even when others tells us it will never happen. Sino rito nakarinig ka na sinabi sa'yo, wala ka na magagawa, wala na mangyari sa'yo, imposible na yan. No, wala ka na, hanggang ganyan ka na lang. No? And you know what, I'd like to give you an example here. Hindi po simple yung nagsalita sa kanya. Ito'y hari din po, at ang nagsalita sa kanya, hindi po tambay sa kanto. Ang nagsalita sa kanya, one of the major prophets, si Prophet Isaiah. Tingnan niyo po ano sabi ng 2 Kings chapter 20, verse 1-7. If you're writing down notes, sulat niyo po ito. Sabi ron, in those days, no, Hezekiah became ill and was at the point of death. Bigyan ko kayo ng background, sino si Hezekiah? Bata pa po siya nung naging hari, at nung bata po siya, sinunod niya talaga yung Diyos. At lahat ng mga bagay ng Diyos doon sa kaharian, kanya pong ni-rebuild. Lasinig, no, yan po si Hezekiah, no? At sabi, at nung time na yun, birin nyo, may sakit siya, at sabi, mamamatay na siya, at dumating ngayon yung propeta, si Isaiah, sabi, at sinabi sa kanya, this is what the Lord says, put your house in order, because you are going to die. You will not recover. Hindi ka na makaka-recover, mamamatay ka na. Wow, sakit. Tama po ba? Kung kayo po yung sabihin niyan, sakit po niyan. Verse 2, Hezekiah Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord. Remember, Lord, how I have walked before you faithfully and with wholehearted devotion and have done what is good in your eyes. And Hezekiah wept bitterly. Ano yung sabihin? Yung prayer niya po, hindi simple prayer. Yung prayer niya po, yung prayer na mula sa puso. Yung prayer po na umiiyak talaga siya. Sabi, he wept bitterly. Umiiyak po siya. Meron po ba rito, umabot ka talagang iniiyak mo na kasi hindi mo alam yung gagawin mo. Di ba? Tama. Mukha siyang nagreklamo, pastor, para nagreklamo, pero hindi po reklamo yan kasi sinabi niya kanino? Sa Diyos. It's prayer and God understands all our burdens. Alam niya lahat ng mga nangyari sa ating buhay. At umiyak si Hezekiah. And verse 4, after po nun, before Isaiah had left the middle court, the word of the Lord came to him. Umalis na si Isaiah pagkatapos ng balita. Grabe talaga. Masamang balita, tapos iniwan ka na lang agad. Tama, buti na lang, nag-pray si Hezekiah. Ano kaya kung hindi nag-pray si Hezekiah? Ang gandang tanong. Amen? Sino rito nakakuha ka na ng mga pangit na balita? Choose to pray. Amen? Hindi magreklamo. Pray. Nag-pray po siya. No. At bumalik po yung propeta. Nakaalis na. And sabi noon, naka-receive siya ng word from the Lord. Go back and tell Hezekiah, the ruler of my people, this is what the Lord, the God of your father David says, I have heard your prayer and seen your tears. Kapatid, lahat ng panalangin mo, lahat ng iyak mo sa Lord, naririnig niya. I will heal you. At meron pang bonus, bukod sa pagagalingin ka ng Lord. On the 3rd day, from now on, you will go up to the temple of the Lord, makakasamba ka na. Hindi katulad dati, hindi ka makasamba dahil may sakit nga siya, di ba? Marumi siya. Verse 6, I will add 15 years. Sino rito, bonus na yung 15 years, mamamatay ka na. Hallelujah. No, 15 years, di ba? And I will deliver you and this city from the hand of the king of Assyria. Dahil sinasakop sila ng Assyria, ipagtatanggol sila ng Panginoon. I will defend the city for my sake and for the sake of my servant David. Yun pa yung plus. Sino rito gusto mo ng plus? Yung dapat dead end na, tapos may plus pa. Grabe. Bakit lang? He learned to pray. That's a prayer of recovery. Amen? At alam niyo po sabi, then, verse 7, then Isaiah said, prepare a poultice of fig. They did so and applied it to the boil and he recovered. Grabing pigsa ito. Ikamamatay. Saan kaya yung pigsang to? Baka sa ulo? Kasi malapit sa utak.
pero pinagaling ng Panginoon. Hindi ko po sinabing yan ng gamot sa pigsaho. Okay po? No? Disclaimer. Pero yan yung inutos ng Lord nung panahon ni Hezekiah. Are you listening? Pero bakit may revelation pa nung gamot? Bakit? Kasi nag-pray. Sabi mo sa katabi mo, pray. Isaiah 38 verse 9, after Hezekiah po, ano nangyari? After Hezekiah recovered from his illness, he wrote this song of praise. Wow. Yung tunay talaga naka-recover, sumasamba sa Diyos. Amen? Alam niyo po, maraming hinahanap po yung Panginoon na gusto niyang i-recover sa Pilipinas. But by your prayer, alam niyo po, ako ay resulta ng prayer, and I believe yung bawat isa po sa atin, tayo po'y resulta ng prayer. At yung mga bakating upuan na nandito, gusto ng Panginoon sumambayan. Kaya lang maaaring hindi pa sila nakaka-recover doon sa kanilang kalalagayan. Are you listening, mga kapatid? Anong gagawin mo? You pray. You pray. You pray. You pray. You pray for people. Tingnan niyo po anong laman ng prayer niya. Anong ginawa ng Lord sa kanya? Verse 16. Sabi niyo, give me health and keep me alive. Binalik yung kalusugan niya. Binuhay siyang muli. And verse 17, now, my bitter experience turns into peace. Yung bitter, naging better. Amen? Tama. Sino ito gusto nun? Amen? Gagawin ni Lord. Because you prayed. Sabi, you have saved me and kept me from the rotting pit. Dapat patay na siya. Niligtas mo ko. You have thrown all my sins behind you. At nakita niya yung pagliligtas ng Panginoon. Nakita niya yung grace ng Lord. Amen. Why? Because he prayed. Gusto mo makita yung grace ng Lord, yung mga plus. Di ba? Di ba? Yung iPhone, gusto nyo may plus di ba? Tama, yung mga cellphone, gusto nyo may mga plus. Eto, merong plus. Pero kailan mo makuha? When you pray. Sabi sa katabi mo, pray. Prayer po helps us break through even when others tells us na hindi na mangyayari yan sa'yo. At yun ay salita po sa kanya, hindi po tambay lang sa kanto, hindi ito yung loko-loko mong tropa. Yun ay sabi sa kanya, lingkod ng Diyos. At ang nagpapasabi, sino? Diyos. Pero alam niyo po kung anong sabi niya, ginawa niya? Yan ba sabi? I want a second opinion. Amen. Naghingi siya ng second opinion, hindi ako solved. Nag-pray lang siya. Nag-pace the wall siya, at sinabi niya sa Panginoon yung kanyang need. Are you listening, mga kapatid? Yung iba sa atin, baka nag-pace the wall lang, tapos umiyak na lang, mga yan talaga. Di ba? Are you listening, mga? May kilala ba kayong ganun? Wala rito sa GUCCL niyan. Amen? Lahat dito umiiyak lang sa Panginoon. Amen? Tama po ba? No? At kung ikaw man yung kapatid, I want to tell you, stop listening to what other people say and start praying. Amen. Tigilan mo, bakit mahal na mahal ka ng Panginoon? Paano natin i-apply ito sa buhay natin ngayon? Point of action natin. Take the next step in your journey to recovery by attending a cell group. Gusto mo maka-recover? Go back to the cell group. Bakit? Diyan yung mga tao na tutulungan ka. I believe yung mga cell leader natin. Andun sila po to encourage us. Even dun sa point na maaring we wanna give up. And that's the time na ipag-pray nila tayo. We ask someone to pray. Kasi sabi ng Bible, pag may 2 o 3 na nagkatipon sa aking pangalan, andun ako sa kalagitnaan. And it's a place for us to be encouraged. Kasi minsan baka mamaya mga maling tao yung napupuntahan natin, nakakasama natin at naririnig natin. Kaya mali yung takbo ng ating pananaw. Pero alam niyo po, sa cell group, may biyaya. Sino rito natutuwa kasi join ka sa cell group? Raise your hand. Ikaway mo dahil nagpapasalamat ka, may mga nagpe-pray sa'yo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon because of that. Amen? Tuloy natin yung palakpak sa Lord. Di ba? At tanungin mo yung nag-invite sa'yo, kung first time ka or wala ka pa sa cell group, saang cell ako pwedeng mag-join? Bago ka umuwi, tanungin mo na, kanino ako pwedeng mag-join na cell? Kasi may mga cell group tayo, pang married men and women, may pang single adult,
mga young professional, meron din tayo pang mga kabataan. No? So, tanungin po natin, saan tayo pwede mag-join? So that we can hear the right thing na bibigay ng Lord. No? Pero ito, tuturuan din tayo paano mag-pray. Right? Tuturuan tayo paano mag-pray. And number 4, no, na bagay na bibigay sa atin ng Panginoon, pag tayo po nag-pray, prayer helps us recover, alin po? Our vision and see things we could never see before. Yung mali yung pananaw natin, yung madilim yung kaisipan natin. Ako aamin. Ganito po dati, parang ang gulo, ang dilim ng isip. Mali, hindi mo alam kung saan ka tutungo, pero salamat sa Panginoon, I learned to pray. God gives us direction. God gives us the right people. No? At tingnan po, sabi rito, an example in the Bible, ang ganda po example, may mga bulag na lumapit sa Panginoon. In Matthew chapter 20, there were 2 blind men, no, in verse 30 to 34, there were 2 blind men sitting by the road. When they heard that Jesus was passing by, they cried out, Lord, have mercy on us, Son of David. And the crowd demanded that they keep quiet. Ano na sabi? Tumahimik nga kayo! Pinatahimik sila. Totoo po, pag lumalapit ka sa Panginoon, may mga pipigil talaga sa inyo. Maybe some of you here, family mo pa. Maybe some of you, kaibigan mo. Maybe some of you, katrabaho mo. Maybe, minsan, dahil sinabi nila, minsan pinaniwalaan mo, minsan ang sarili mo. Pero you know what, tingnan niyo po itong mga bulag, kahit pinipigilan sila, pinapatahimik sila, lalo silang sumigaw. Lord, have mercy on us, Son of David. Amen? Lalo silang sumigaw, di ba? Yung sigaw po nila, sa tingin nyo, hindi ba narinig ni Lord yung unang sigaw? Narinig. Pero bakit walang response? Kailan nag-respond si Lord? Sa pangalawang sigaw. Sabi nung verse 32, Jesus stopped. Buti na lang, hindi sila huminto. I claim yung katabi nyo po, nagka-breakthrough na, may mga parating pa. Amen? Alam ko po, marami pang ma-recover kasi this year is a year of a great harvest. Amen? No, kaya lang I pray lang yung katabi mo magpapatuloy. I pray lang yung katabi mo hindi titigil, hindi hihinto na makipagrelasyon sa Panginoon. Amen? Tingnan niyo po kasi, buti na lang hindi sila tumigil nung pinapatigil sila at pinapatahimik sila. Tama? Jesus stopped, called them, and said, What do you want me to do for you? Lord, they said to him, Open our eyes. Lord, we want our sight back. We want to recover our sight. And verse 34, move in compassion. Anong motive ni Lord? Hindi magpasikat. Habag. Awang-awa siya. Kapatid, kaya po, we are here praying for people. No, kaya po, I want to really campaign yung ating Bless Cavite movement. Actually, yun talaga yung laman ng ating prayer for 3. Bless Cavite movement. Bakit? Ang daming tao sa paligid natin that needs recovery. Maraming tao, hindi natin alam yung pinagdadaanan nila tulad nitong bulag. Hindi na nila alam na mali na yung nilalakaran nila. Bakit? Hindi nga nila alam kasi bulag sila. Because nobody prayed, nobody cared for them. But I pray isa yung katabi mo sa may care sa Lord. Amen? No, kaya we pray for people. We don't pray for 100, for 50. We don't pray for even 10 people. We don't pray even for 5. We pray only for 3 people that we want to bring to the Lord. But of course, you can bring lahat. You can pray for everybody. But we focus on connecting to people, really touching their lives. Kasi yung bless, may meaning yung bless. Alam niyo ibig sabihin ng bless? Your leaders know it. First thing yung bless, una is begin in prayer. That's why nag-prayer, nag-fasting tayo. Tama? Yung L, we listen. We listen to them. We listen to the people. Anong pinagdadaanan nila? Alamin natin, ano yung need nila. We listen. Yung E, we eat together. Kasi totoo, di ba, ang sarap. Sino rito yung gusto mo yung kasama mo, pinapakain ka naman?
Tama ba? Di ba? Ang sarang pagkwento, di ba? Pag kumakain, coffee or something, di ba? Or even tuhog-tuhog. Tama ba? Or even yung S, ano yung S? Serve. We serve. Tama? We serve. Ano yung need nila? We serve. Then last, we share. Huli na lang din yung sharing ng good news. We share, alin? We share kung ano yung pwede nating i-share sa kanila. Kung ano yung blessing na binigay ng Lord sa atin. Bakit? We know kung ano yung gusto nating gawin sa atin, gawin natin sa iba. Amen? At makita mo, parang wala na ako pero tumulong ako. Hindi ako nagkukulang. Kailan pa tumulong ka? Nagkulang ka? Hindi. Bakit? God will prove you that you can never outgive God. Amen. No, kasi ginagaya mo si Lord, no? At tignan niyo po rito, binless ng Lord. He was moved with compassion. Jesus touched their eyes and immediately they could see and they followed Him. Alam niyo po yung tunay, kanina si Hezekiah sumamba sa Diyos. Nakita niya yung karumihan ni ginawa ng Lord, pinagaling siya. Ito po, anong ginawa niya? Nakita niya talaga na nirecover na ng Lord yung lahat ng nawala. Anong sign? Sumunod na siya sa Panginoon. It's a truth sign of recovery pag sumunod na sa Panginoon. Amen? Kaya po marami pang mga, maaring sabihin natin, may mga bakanting upuan. Bakit? Kasi may mga people pa who haven't recovered. Dumaan ang pandemic, ang dami nangyari. But God wants people who pray. God wants to become one dun sa Blessed Cavite movement. Are you listening, mga kapatid? No, gusto mo makiisa doon sa Blessed Cavite movement. I want to take part doon sa Blessed Cavite movement, Lord. Bakit? Yung prayer po kasi nagre-recover ng vision. At maybe, some of you, Pastor, dati po, focus ko talaga, Lord. Dati, pag nag-pray ako, Lord, i-bless mo ako kasi so that I can give more. Ngayon, Lord, bless mo ako para mabayaran ko na lang dapat dapat kong bayaran. No, Lord, i-bless mo ako so that, Lord, mas mataas yung posisyon ko. Yumaman na ako, Panginoon. Is that really our prayer? Dapat ang prayer natin, Lord, bless me so that I can be a blessing. Amen? No. At tingnan po, recover yung vision. Dati, vision mo si Lord. Ministry. Pero ngayon, ang vision mo na, Lord, gusto ko sumikat, gusto kong gumaling. Gusto ko maging katulad nun. Galing sumayaw. No? Ang ganda niya. Ang ganda mo rin naman eh. Hindi ka lang kamukha niya kasi iba ka. Amen. Kaya tignan niyo po, no? Recover yung vision natin. Ma-recover tayo, no? Doon sa mga bagay na hindi natin nakikita. No, we will see things differently. Ako po, hindi ko pa nakikita. Sabi ko nga sa inyo, when I was starting out to be ayoko po, nung una po ako mananampalataya, ayoko maging pastor. Nakita ko yung challenge ng buhay ng pastor natin. Tapos yung pinapakita pa ng mga people sa kanya, sa kabila ng kanyang ginagawang kabutihan, kabaliktaran. Pero alam niyo po, ayoko. But God changed my heart, Lord, kaya sila ganon, di pa nila nakikita. And you start to pray for them. Amen? Na iba yung pananaw mo. At ngayon, tuwang-tuwa ako. No, ngayon, dati ayoko magpastor. Ngayon, pag pinipigilan ako maglingkod sa Panginoon, doon ako nalulungkot. Are you listening, mga kapatid? No. And number 5, if you're writing the notes, no, recover natin every time that we pray. Prayer helps us recover and even use our failures to help others. How many of you have experienced failures? Taas yung kamay. Yung nakaranas ka na ng failure. Ayan, okay. Nakataas din po ang kamay ko. Amen? At some of my failures, 2 kamay pa. And some of my failures, ako rin, tinuturo ko na po sa inyo. Pero ang tinuturo ko sa inyo, hindi na yung mali, kundi yung tama na. Amen? No. Dati si Pastor, nagreklamo rin. Pero dinaan ko na sa prayer. At nakita ko, mas may nakikinig pala pag nag-pray ka kaysa nagre-reklamo ka lang. Pag nagreklamo ka, lalaki pa problema. Pero pag nireklamo mo in prayer, maaayos ang problema. Amen. Number 5, no? Alam niyo po ito, yung sabihin ko sa inyo, si
in the person of Peter, no? Si Peter po kasi, kung alam niyo si Peter, parang ako po si Peter, impulsive si Peter, impetuous si Peter, no? And siya yung tao na, alam niyo yun, yung nakita sila naglalakad sa tubig, Lord, gusto ko rin! Papuntahin niyo ako dyan, sabihin niyo lang, di ba? Grabe si Peter, no? Tapos siya yung yung umakyat si Lord sa bundok, tapos nag-transfigure si Lord, nandun si Moses, si Elijah, sabi niya, Lord, buti na lang nandito kami, gagawa namin kayo ng, ng kubol, ng tent. Grabe, no? Ganun siya magsalita, di ba? Parang wala lang, masabi niya lang, di ba? No, hindi naman yun talaga kailangan. Siya yung klase ng, andyan yung mga huli kay Lord, hinugot yung espada, tinagpas yung tenga. Kakaiba talaga si Peter, di ba? Tama? No, kakaiba talaga si Peter. Minsan, may mga kilala ba kayong ganyan? Kakaiba to, kakaiba. O minsan tayo yan, di ba? Pero alam niyo po si Peter, dumating yung time na siya yung talagang grabe, talagang parang gives na gives kay Lord. Pero pala kahit gives na gives kay Lord, tignan niyo po, ano nangyari? Yung huling gabi, sabi ni Peter, di ba ito yung mga sabi, isa sa inyo, itatatwa ko. Ano sabi ng mga Lord, hindi ako yun. Lord, hindi ako yun. Lord, hindi ako yun. Di ba? Ano sabi naman ni Judas? Sabi ni Judas, Rabbi. Doon siya nahuli. Alam niyo ba yun? Pansinin niyo, lahat Lord, pagdating kay Judas, Rabbi, Rabbi, teacher. Iba yung Lord. Amen? Rabbi, no? Is it I? Naintindihan niyo mga kapatid? No. So tingnan niyo po. At dumating kay Pedro. Di ba? Si Pedro, Lord, ako hanggang kamatayan, Lord. Sabi ng Lord sa kanya, in Luke 22:31-32, if you're writing the notes, sabi niya, Simon, Simon, Satan has asked to sift each of you like wheat. But I have pleaded in prayer for you, Simon, that your faith should not fail. Ano raw? Pinag-pray siya ng Lord. Alam mo kapatid, may parating na trouble sa'yo. Ipababagsakin ka talaga. May pinaplano yung kaway sa buhay mo. Pero alam niyo po, ang masarap sa buhay ko, sa buhay mo, masarap kasi bakit? Alam niyo kung nasaan si Jesus ngayon? Nasa langit. Sa tingin niyo, ano ginagawa ni Jesus? Pinagpipray ka niya. Pinagpipray niya ako. Amen. Kasi kung inuutos niya rito, ginagawa niya yun doon sa langit. Pag nagkasala tayo, nandun din siya sa tabi ng Ama. Sasabihin ng demonyo, yung anak mo na naman nagkasala. Ayan o. Sasabihin pa yung pangalan mo. Siyempre, hindi naman itatanggi ng Diyos yun kasi totoo. Pero alam mo sasabihin ni Jesus, papakita yung butas ng kanyang kamay, Tay, bayad na. Amen? Pag hindi pa sapat, papakita pa yung tagiliran, papakita pa yung mga latay at gupit, papakita pa yung butas sa paa niya. Para sabihin, Tay, bayad na. Amen. Because God loves you so much. And sabi rin, so when you have repented, bakit siya pinagpipray? Bakit siya gusto ng Lord? Huwag mahulog sa tukso. So that pagka bumalik ka, when you have repented and turned to me again, maging kalakasan ka ng mga brothers and sisters mo. Amen? Maging kalakasan ka na nila, hindi ka na kabigatan, ikaw yung instrumento ko. Sino rito niwala yung katabi mo gagamitin ni Lord? Ang dami mong challenges, pero yung buhay mo gagamitin ng Lord. Sino gagamitin para magpalakas doon sa mga kapatid? Si Pedro na bumagsak. Tinatwa si Jesus 3 times. Pero sino ginamit? Si Pedro. Bakit? The Lord prayed for Peter. Amen. And I believe, kapatid, kung may pinagdadaanan ka man, you can recover because Jesus is continually praying for you. And we are praying for you. And people are praying for you. Amen? Kaya kung may kilala ka, someone na nakita mo parang alanganin to, pray for that person. Pray for that person. Tama, kaya napahalaga yung Blessed Cavite movement natin. We reach out to people. Kaya kung ikaw, nakaranas ka ng breakthrough, God is with you. The Holy Spirit is with you. Every time that you pray, something will happen. Amen? Alam niyo po, prayer, kaya po yung prayer, wag natin gawin na yung prayer, huhuli natin. Yung parang ito na lang talaga yung alam namin gawin, ginawa na namin lahat. Ha?
Talaga, prayer na lang talaga. Prayer is not our last option, but it is our priority. Amen? Prayer is our first priority, not our last option. And I want you to note that prayer is our first priority, not our last option. Alam niyo, sabi ng Panginoon, when? But when you have recovered, pag nakabalik ka na. When, hindi if. Kasi pag sinabi ni Lord, mangyayari yon. Amen? Hindi pa nangyayari yung pagtatwa ni Peter. Pero pinag-pray na siya ng Panginoon. Ibig sabihin, if you know someone or even tayo, wala pa yung trouble, maiingatan tayo. Hindi tayo mahuhulog sa tukso. Hindi tayo mahuhulog yung faith natin, hindi mawawala. Why? Because we prayed. May mga tao kang kakilala, may mga cell member ka, continue to pray for people. So that hindi sila matuluyan. Are you listening, mga kapatid? Pray for people. Sabi sa tabi mo, pray. Sabi sa tabi mo, pray. Sabi sa tabi mo, pray. And what can we recover pa, no? Alam niyo po, may failure man tayo, tutulungan tayo ng Panginoon. And number 6, our recovery is only complete. Sino rito gusto mo, complete yung recovery mo, Lord, balik lahat. Lord, balik lahat yung mga nawala, yung mga nasira, Lord. Yung gusto mo, Panginoon, sa akin, full life, Lord. Mabalik lahat. If you want, number 6, recovery only comes complete when we pray for the recovery of others. When you pray for others. Pag pinag-pray mo yung iba. When we pray for the recovery of others. Wala nang ibang pinakamatinding example niyan, kundi, alam niyo po, si Job. Si Job po sa Bible, he lost everything. Nawala lahat ng mga alaga niyang hayop, lahat ng kanyang, yung kanyang mga anak, 10, lahat yun, namatay, isang iglap lang. Lahat, nawala. At ang natira pa sa kanya, yung asawa niyang Nager. Na ang sabi sa kanya ng asawa niya, sumpain mo na yung Diyos mo at mamatay ka na. Ang sarap naman, Lord. Thank you, Lord. Ito pa tinira niyo. Hey, listening, kailangan mo ba ng ganong asawa pag may problema ka? Yun pa tinira ni Lord, no? Sana, Lord, ito na una yung tinira. Di ba? Pero, yun pa. Pero alam niyo po, he continued. At tapos doon, dumating yung mga kaibigan niya. No po? At yung kaibigan niya, may 3 siyang kaibigan, and they stayed quietly lang for 7 days, 1 week. Andun lang sila, umupo lang sila kung nasaan si Job. Tinitignan si Job. Alam niyo po, totoo, pag may mga tao may dalahin, minsan di mo naman kailangan magbukas ng bibig. Basta nandoon ka lang. Lalo pag napakabigat, namatayan ng 10 anak, nawalan ng lahat ng property at may sakit na si Job noon, ketong. Parang sabi no, malubang sakit sa balat. And isang issue yung asawa niya. Pero alam niyo po, tahimik lang yung mga kaibigan and they are truly best friends. No, at alam niyo po, totoo, kaya pag yung the deeper the pain, the fewer words you use. No, pagka yung mabigat yung problema, konti lang salita. Okay, pero alam niyo po, yung kaibigan mo, malalaman mong kaibigan hanggang magsalita. Nung nagsalita kung ano-ano, kasi nakita nila, kailangan nating i-deal si Job, makita niya yung mali niya, makita niya bakit ganyan nangyari sa buhay niya, kailangan nating magsalita. So nagsalita yung kanyang mga kaibigan, at pagdating sa dulo, ito yung sinabi ng Panginoon. Okay, minsan hindi tayo nagiging mabuting kaibigan. Pero tignan niyo po, ano sabi po, no? Job 42, verse 7, after the Lord had finished speaking to Job, he said to Eliphaz, I am angry with you and your 2 friends, because you did not speak the truth about me the way my servant Job did. Si Job, lahat ng sinabi ni Job, tama tungkol sa Diyos. Kasi patungkol sa Diyos. He's always in the spirit atmosphere of prayer. Nagre-reklamo siya, pero hindi siya nagre-reklamo doon sa kaibigan niya, sa Diyos. Are you listening? Yung mga kaibigan niya, nagre-reklamo sila, kaya ka ganyan, kasi ganyan. Hindi nila inilalaban ng Diyos. But si Job, ang nilalaban niya ay Diyos.
And verse 8 sabi, now take 7 bulls and 7 rams to Job and offer them as a sacrifice for yourselves. Pinag-offer sila ng Lord. At afterward, sabi ng Lord, Job will pray for you. And I will answer his prayer and not disgrace you the way you deserve. They really deserve na talagang ang Lord, yung wrath ng Lord, maranasan nila. Pero dahil pinag-pray sila ni Job, nakita niyo yung power ng prayer? Yung dapat, yung kamay na ng Diyos yung kikilos sa kanila, pero meron nag-pray na kaibigan, natanggal yung wrath, yung galit ng Diyos sa kanila. Amen? How many of you gusto mo na mag-pray ngayon? Are you listening? Bakit? Lord, kawawa naman sila. Bakit? Bakit mahalaga mag-pray? Hindi lang dahil para hindi sila makaranas nun. It's your blessing. Tingnan niyo po ano sabi. Ano nangyari? Next, sabi, and I will answer his prayer and not disgrace you the way you deserve. You did not speak the truth about me as he did. Verse 9, Eliphaz, Bildad, and Zophar did what the Lord had told them to do. They offered, and the Lord answered Job's prayer. Anong tugon doon sa kanilang trouble? Prayer. Sino nag-pray sa kanila? Si Job, na kailangan ng recovery. Pero lingkod ng Diyos. Verse 10, ito napakahalaga, bakit you need to pray. Sino rito gusto mo makarecover ka talaga kompleto? Ano sabi ng verse 10? And the Lord restored Job's losses. Ano loss? Yung health niya, yung 10 niyang anak, yung lahat ng ari-arian niya, yung mga hayupan niya, when he prayed for his friends. Kailan niya natanggap yung recovery, yung restoration? Hindi na nag-pray siya mag-isa, but when he prayed for other people. Gusto mo makarecover ka talaga? Don't just pray for yourself. Pray for other people. Bless other people. Amen? And sabi, indeed, the Lord gave Job twice as much as he had before. Sino rito gusto mo, hindi lang may plus-plus pa talaga. Amen? Bakit? Doble binalik ng Panginoon. Pero alam niyo po, kailan dumating? It's not when he prayed for himself, but when he prayed for other people. Alam niyo po, yung recovery natin magiging complete lang pag nag-pray po tayo sa ibang tao. And point of action, ano gagawin natin? Make it a priority this week to pray for the recovery of others. Yung prayer for 3 po natin, mag-join tayo. Make a list of people, at least 3. That's our prayer for 3. Lord, I want to bless these people. Gamitin niyo ako. Lord, may pinagdadaanan ba si Job? Meron? May pinagdadaanan ba yung mga bulag? Meron? May pinagdadaanan ba si Hezekiah? Meron? May pinagdadaanan ba yung lahat ng pinag-usapan natin? Si Peter? Meron? But pray. Pray. Kaya hindi pa dumarating yung sayo. Say you are not praying for others. Kung maintindihan lang natin to ng malinaw, siguro we will be more prayerful and we will be more mindful about others. Amen? Pray for others. Amen? Sabi sa katabi mo, pray. Pray. Kaya ngayon, bago umuwi, sino yung nilalagay na Lord na pangalan sa puso mo? And don't just limit it to 3. You can pray, but yung 3, sure, Lord, I will connect them to you, Lord. I will pray for them. I want to connect them sa inyong Panginoon. Genesis 38, verse 12. When Judah had recovered from his grief, it's a sign that Judah na-recover din sa kanyang grief. No. And Genesis 45:27. No, ito yung, alam niyo yun, ang bigat ng pinagdadaanan din dito ni Jose, no? But when they told him all that Joseph had said to them, and when he saw the wagons Joseph had sent to take him to Egypt, he recovered from the shock. Sino to? Si Jacob. Tama po ba? Si Israel. No. And tingnan niyo po, may mga recovery talaga may mga recovery story, and we believe it's because of prayer. 1 Samuel, si David po, sabi po rito, and David recovered all that the Amalekites had taken and rescued his 2 wives. Nothing of theirs was missing, whether small or great, sons or daughters, spoil, or anything that had been taken. David recovered it all. There is story of recovery sa Bible. Genesis 14, tignan nyo.
Abram recovered all the goods that had been taken, and he brought back his nephew Lot with his possessions, all the women and other captives. And blessed be God Almighty, who has defeated your enemies for you. Then Abram gave Melchizedek a tenth of all the goods he had recovered. Point of recovery, you are a blessing. Amen? No, nagbigay po rin siya ng kanyang ikapu. Amen? Hindi ko po alam yung katabi nyo, kamusta? Bakit pag pinag-usapan ng offering talaga parang tahimik ang lahat? Alam niyo po, itong mga verse na ito, tinuturan tayo that there's point in recovery. Tingnan niyo po si Jesus Christ. Anong ministry ni Jesus? Sabi ng Luke 4:18, God's Spirit is on me. Bakit daw po? Sabi, He's chosen me to preach the good news to the poor, to announce freedom to those held captive, to give recovery of sight to the blind, to set the burdened and battered free, to proclaim that this is the time of God's favor. Sabi sa katabi mo, this is the time of God's favor. Sabi sa katabi mo, this is the time of God's favor. Pag sinabing favor, hindi ka karapat-dapat pero binigay sa'yo. Amen? No. At sabi, tingnan niyo po, at alam niyo po, ito yung ministry at Jesus is quoting doon sa Isaiah 61 verse 1 to 4. At ito yung gustong gawin ng Lord, 3 bagay. Na po, actually yung isa hindi po naguhitan, pero 3 bagay po yan. Pero tingnan nyo, tingnan sabi, and to heal the brokenhearted, that's recovery. To comfort all who mourn, and to give beauty for ashes and joy and gladness instead of grief. Then they will rebuild the ancient ruins. They will restore the devastated places, and they will renew the ruined cities. 3 bagay, rebuild, restore, and renew. Kapatid, God wants to bless you. Amen? Pero for us to be a blessing, we need to be a blessing first. We need, para tayo i-bless, we bless others. Amen? At ngayon, sino rito nakikita mo, gagamitin ako ng Panginoon. May pinagdadaanan ka ba? Pwede ka bang gamitin ng Panginoon? Gagamitin ka ng Panginoon. Amen? Ano lang gagawin mo? Makikiisa ka. Amen? Sino rito gusto mo makiisa sa Panginoon? Gagamitin ka ng Panginoon. Taas mo yung kanang kamay mo ngayon. Right now, just raise your right hand. Manunumpa tayo sa Panginoon. No, just raise your right hand and repeat after me. Pwede ba natin gawin to sa Panginoon? Amen? For those na nasa live, you can do it po. No, taas po natin ating kanang kamay and repeat after me. Sabihin po natin to. Sige po. No, as a declaration po. No, sabihin mo yung pangalan mo. Jay, do solemnly swear to the Almighty God that I will be His instrument to rebuild, to restore, and renew. So help me, God. Thank you, Lord. Panginoon, aking pong dalangin, O Diyos. Lord, right now, I'm commissioning your people. Right now, to be your instruments, to be rebuilders, to be restorers, to be renewers. Dito po sa kanilang pamilya, sa kanilang community, sa kanilang campus. Dito sa aming bayang Rosario, sa Cavite, sa aming bansang Pilipinas. At sa lahat, sa dulo ng daigdig. Ito po yung aking dalangin na Diyos. In the mighty name of Jesus. And all God's people say, Amen and Amen. Palakpakan.